Bago tayo magsimula para sa printing content, para sa ngayong araw na to, meron lang ako mga naririnig-rinig somewhere out there na mga Poncio Pilato na nag-iiwan ng mga kataga na kapag daw seryoso ka sa printing business, dapat daw original yung gamitin mo na Photoshop. Mga tropa, uulitin ko lang sa mga bago pa lang nakakapanood dito, ang Photoshop ay monthly binabayadan or yearly. Wala yang one-time payment. Pero mga tropa, nakita ko yung isang Poncio Pilato na nagsabi ng mga katagaan na yon na kapag printing business ay seryoso ka daw, original daw ang gamitin mo. Nakita ko kamukat-mukat, akala niya ata lahat ng nakakapanood ng channel niya bobo, 'di ba? Nakita ko hindi ka nga naka-sign in. Hindi ka naka-sign in sa Adobe Photoshop na gamit mo. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, crack lang din yung ginagamit mo. Mag-isip-isip kayo sa isang tao na kung ano yung mga sinasabi niya ay totoo ba or nagre-reflect sa sarili niya. Lahat ba ng mga sinasabi niya ina-apply niya sa sarili niya, 'di ba? So, kung kayo talaga ay into printing business or medyo seryoso kayo sa printing business, okay lang naman na kahit crack yung gamitin ninyo. Ang hindi okay, yung sasabihan mo yung ibang tao na mag-avail ng Adobe Photoshop, ni ikaw nga mismo, peki din yung ginagamit mo. Mga tropa, napakamahal ng Adobe Photoshop. Eto, nakikita nyo sa screen, nag-avail ako, pero syempre, hindi ako yung nagbayad niyan, yung boss ko ang nagbayad niyan, mga tropa. Kung i-compute nyo yan sa peso, yung $659 nung February, in-avail ko yan, nung boss ko nga pala yung nagbayad, napakamahal niyan, parang around less 40,000, 'di ba? So isipin nyo, kung kayo ay nagsisimula pa lang sa printing business, even though seryoso kayo, kaya nyo bang bayadan yon? Or kung hindi ako nagkakamali, parang 2,000 ata sa isang buwan yung Adobe Photoshop na monthly fee, 'di ba? Kaya naman, mapapagamit ka talaga ng crack na, which is okay lang naman yon kasi napakamahal talaga niyan. And syempre, kung medyo kumukuha ka na ng mga malalaking kliyente, sana naman, doon ka na mag-avail, mga tropa. Kagaya ng ginagawa ko ngayon na, ayun, may mga mangilan-ngilan ako na project, kaya yung boss ko talagang original yung pinapagamit niya, 'di ba? So, ayun lang. Konting paalala lang sa mga napapanood nyo na hindi porket sobrang daming supporters niya, tunay na lahat yung sinasabi niya, yun pala hindi nila ina-apply sa sarili nila, 'di ba? Gumagamit lang din ako ng etong license na to dahil nga sa mga other sidelines ko, 'di ba? Nakikita nyo, napakamahal. Mapapakrak ka talaga. Pero anyway, eto, simulan na natin yung ating content. Medyo mahaba lang yung introduction natin and pasensya na talaga. Nagulat lang din kasi ako, parang first time ko nakita gumamit ng Photoshop yung mga Poncio Pilato somewhere out there dyan. Ang content natin para sa ngayong araw na to, nag-comment siya sa akin 8 months ago. Medyo nakaligtaan ko na, pasensya na, medyo matagal na panahon na, and sana kung hindi mo pa alam kung kailangan gumamit ng laminating film, sana mapanood mo to. So sabi niya dito, kailangan pa ba daw lagyan ng photo top kung dye ink daw yung gagamitin na iTech vinyl? Mga tropa, ginawa na natin ng experiment to sa mga bago pa lang na nakakapanood sa channel natin. Sana nag-gain na kayo ng experience at alam nyo na yung gagawin. Unang-una, nakadepende lahat kung saan application mo siya gagamitin. Bakit nga ba laging depende? Syempre, mga tropa, dyan magbabari kung magkakano yung babayaran sa'yo ng customer and kung saan ngang mga application. Eto kung dye ink lang talaga, mga tropa, yung ginagamit nyo sa printing business, kagaya ng ganito na nakikita ninyo, or kahit anong Epson ink na dye ink, kung iTech vinyl ang gagamitin ninyo, magiging waterproof na siya. Sana mailagay ko yung clips ng ating experiment dyan sa screen natin. Again, depende sa gagamitin nyo na materyales. Kung maganda yung coating ng inyong vinyl sticker, ayun yung magiging kakayahan niya para maging waterproof. Meaning, the more na mas maganda yung coating, the more na mas magiging waterproof siya. Pero mga tropa, kung ang magiging application ninyo yung ididikit sa labas or yung tipong mga vinyl sticker na pinapamigay sa mga pants or yung mga, halimbawa ikaw ay vlogger tapos mamimigay ka ng mga sticker, ayun mga tropa, kung ganung mga application ang paggagawan mo ng sticker, kailangan talaga
na merong laminating film kasi added protection yon. At mga tropa, hindi rin porket pigment ink yung gamit mo, immortal ka na sa labas or immortal ka na sa araw. Kukupas at kukupas pa din. Although slow lang talaga yung process. Mga tropa, eto kasi talaga yan eh. Hindi porket eco solvent ang ginamit mong ink, hindi porket pigment ink ang ginamit mong ink sa mga sticker, immortal na. Sobrang slow lang talaga yung process kung ikukumpara mo sa dye ink. Pero dahil nga maganda yung coating ng isang vinyl sticker, kahit na dye ink yung gamit mo, nagiging waterproof pa rin siya. Pero syempre, mas mabilis pa din yung pagkupas nun kung dye ink ka. So, added protection, lalapatan mo talaga ng laminating film yung iyong vinyl sticker. Saan naman ba hindi na kailangan lagyan ng laminating film yung isang vinyl sticker na iTech? Ako mga tropa, personally, ginagamit ko yung iTech vinyl sticker kung sa mga packaging or mga product label kung tawagin. Unang-una sa mga frozen foods. Kung yung isang customer ko medyo gusto niya na maganda yung sticker na ilalagay niya sa mga frozen products niya, kagaya ng may customer ako gumagawa ng longganisa, ang nilalagay niya vinyl sticker kasi gusto niya premium yung nakadikit. And in-offer ko din sa kanya yung photo sticker para medyo mura-mura kasi sa mga ganyang product hindi ko na nilalagyan ng laminating film kasi itatapon lang naman yan eh. Isang beses lang makikita ng customer yon kung sino man yung mag-avail ng products na pinaglagyan ng sticker, itatapon lang yon. So ayun yung dahilan ko. So yung customer ko gusto naman niya na maganda yung nakadikit, kaya vinyl sticker iTech, and hindi ko na nilalagyan ng laminating film para makatipid kung sino man yung mag-a-avail sa'yo. Kasi waterproof na siya, 'di ba? Kahit dye ink lang, basta maganda yung gamit mo na brand na vinyl sticker. And nagkaroon din ako before ng mga customer nilalagay nila sa mga cologne or sa mga pabango, yung mga class A na pabango, yung mga inspired kung tawagin, yung mga sabihin na natin mga fake perfume, mga kaamoy lang, yung tipong mga 3% lang ata yung mga yung pinaka-solid na bango, 'di ba? Alam ko naman maraming nabibili diyan eh. Yung tipong tigo 100 lang, tigo 120, tigo 150, yung mga ganyan. Nagkaroon din ako ng customer ng ganyan. Ayun, hindi ko na nilalaminate kasi para makatipid din sila. And maganda naman talaga kahit hindi laminate yung iTech vinyl. Pero kung gusto talaga ng customer mo na super premium, dun ka palang mag-offer ng lamination. And syempre, dun na pepresyo na merong additional. Ako mga tropa sa time ngayon, siguro pagka hindi nakalaminate, siguro ang singil ko or pwede kong isingil ngayon, yung talagang tipong medyo kikita ka talaga at hindi pagod lang. Para sa akin, okay na yung 65 pesos na hindi laminate. And 75 pesos naman kung laminate ka, 'di ba? And nasa sa inyo kung gagayahin niyo 'yon, ha. And wag na yung mag-offer ng mga 50 pesos. Pero kung nagsisimula ka pa lang para matuto ka or para ma-enjoy mo yung pagpiprinting, pwede rin. Pero sooner or later, marirealize mo talaga na pagod lang yung kikitain mo kung 50 pesos lang yung singil mo sa sticker. Lalong-lalo na kapag nilalaminate mo pa. And quick tips lang din to mga tropa. The more na mas manipis yung gamit mong laminating film, the more na napapansin ko na mas matagal yung lifespan niya or mas madikit yung kapit niya. Matagal siyang matuklap. Yun yung napansin ko mga tropa. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo sa sinasabi ko, pero sa tagal kong nagpiprint ng sticker, siguro sabihin na natin meron na akong 3 years na nagpiprint ng sticker. Sa experience ko, the more na mas manipis yung laminating film na gamit nyo, mas maganda. And meron akong ine-experiment dito sa ngayon. Meron akong na-try etong White Tiger na laminating film. Upon checking mga tropa, napakanipis ng laminating film niya. Mas manipis pa siya kaysa dito sa 80 microns ni Yasen. And sana tumagal yung ginamit ko na laminating film or yung sticker na kinraft ko netong mga nakaraang linggo. And so far manipis to. Siguro baka mag-switch ako dito sa White Tiger na laminating film. Talaga as in manipis siya. And maganda din yung kanyang backing paper, medyo manipis din. So yung matte niya na
nagamit ko na din, manipis din talaga. So, kung medyo gumanda-ganda ulit or kung nakita ko talaga na maganda yung experience ko dito sa White Tiger na laminating film, baka mag-switch na ako dito. Kasi halos simpresyo lang din niya eh. Halos magsimpresyo lang din sila neto ni Yasen. So ayun, gusto ko lang i-share din sa inyo yun. And sana nagkaroon kayo ng idea kung kailan nyo ba ilalaminate or kung kailangan nyo pa bang ilaminate yung isang iTech vinyl. Ang pinaka-conclusion natin, nakadepende kung saang application mo siya gagamitin. Konting recap, mabilis lang. Kung pang giveaway, mga motovlogging sticker, kailangan talaga nakalaminate yan as is. It's either matte, it's either glossy, or it's either na yung mga trip ng iba yung naka-rainbow. Or kung anong trip ng mag-aabil sa'yo. Pero syempre kapag standard lang, glossy at matte. Kung gagamit ka ng rainbow, glitter, etc. etc. dagdagan mo ng presyo. Ibahin mo yung presyo dun sa standard na dalawa. Ano yung standard na dalawa? Glossy at matte lang. So, ayun. Kung sa mga product label, laging nakadepende sa mga customer mo. So, frozen food, okay lang kahit hindi nakalaminate. And sa mga iba, sa mga perfume, okay lang din na hindi nakalaminate. Basta maayos yung pagkakaprint mo. And depende kung yung nag-avail sa'yo gusto niya nakalaminate para premium yung datingan. Aralin nyo yung mga wordings, premium, mga ganyan-ganyan. No? Sa susunod, isa-isayin natin yung mga tawag-tawag ko na mga buhakan ng shit na mga ganyan-ganyan. Anyway, dito na natin tapusin yung vlogs natin. Again, hindi porket sobrang dami ng followers or subscribers ng isang tao, tunay na yung sinasabi niya. And baka sinasabi lang niya yon pero hindi niya ina-apply sa sarili niya. And mga tropa, lahat ng mga sinasabi ko din dito, wag nyo ring, alam nyo yun, wag nyong panghahawakan. Mag-research din kayo. Kumbaga, i-double check nyo lahat ng sinasabi ko and tignan nyo kung lahat din ng sinasabi ko, ina-apply ko din sa sarili ko, 'di ba? Yun lang mga tropa. Research is the key. Huwag magpapauto. Kung gusto nyo mag-avail ng mga template, message nyo lang ako sa ating Facebook page. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.